Ezekiel, Kabanatang 32. At nangyari ng 12 taon, ng 12 buwan, ng unang araw ng buwan, nang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, panaghuyan mo si Paraong hari sa Ehipto, at sabihin mo sa kanya, ikaw ay kawangis ng isang batang leon sa mga bansa. Gayunman ikaw ay parang malaking hayop sa mga dagat, at ikaw ay sumagupa sa iyong mga ilog, at nilabo mo ng iyong mga paa ang tubig, at dinumahan mo ang kanilang mga ilog. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Aking ilaladlad ang aking lambat sa iyo na kasama ng isang pulutong ng maraming tao, at iaahon ka nila sa aking lambat, at iiwan kita sa lupain. Iahagis kita sa luwal na parang, at aking padadapuin sa iyo ang lahat ng mga ibon sa himpapawid, at aking bubusugin sa iyo ang mga hayop ng buong lupa, at aking ilalagay ang iyong laman sa ibabaw ng mga bundok, at pupunuin ko ang mga libis ng iyong kataasan. Akin namang didiligin ng iyong dugo ang lupain na iyong nilalanguyan, hanggang sa mga bundok, at ang mga daan ng tubig ay mapupuno. At pagka ikaw ay aking nautas, aking tatakpan ang langit, at padidilimin ko ang mga bituin niyaon. Aking tatakpan ng alapaap ang araw at ang buwan, ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Lahat na maningning na liwanag sa langit ay aking padidilimin sa iyo, at tatakpan ko ng kadiliman ang iyong lupain, sabi ng Panginoong Diyos. Akin namang papaghirapin ang puso ng maraming bayan, pagka aking dadalhin ang iyong kagibaan sa gitna ng mga bansa, sa mga lupain na hindi mo nakikilala. Oo, aking papanggigilalasin ang maraming bayan sa iyo, at ang kanilang mga hari ay lubang matatakot sa iyo, pagka aking ikinumpas ang aking tabak sa harap nila, at sila'y manginginig tuwi-tuwi na, bawat tao dahil sa kanyang sariling buhay sa karawan ng iyong pagkabuwang. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang tabak ng hari sa Babylonia ay darating sa iyo. Sa pamamagitan ng mga tabak na makapangyarihan ay aking ipabubuwal ang iyong karamihan. Kakilakilabot sa mga bansa silang lahat, at kanilang wawalaing halaga ang kapalaluan ng Ehipto, at ang buong karamihan niya ay malilipol. Akin din namang lilipuling lahat ang mga hayop niyaon mula sa siping ng maraming tubig, at hindi na lalabukawin pa man ng paa ng tao, at ang kukuma ng mga hayop ay magsisilabukaw sa mga yaon. Kung magkagayoy aking palilinawin ang kanilang tubig, at aking paagusin ang kanilang mga ilog na parang langis, sabi ng Panginoong Diyos. Pagka aking gagawin ang lupain ng Ehipto na sira at giba, na lupaing iniwan ng lahat na nangandoon, pagka aking sasaktan silang lahat na nagsisitahan doon, kung magkagayon ay kanilangang malalaman na ako ang Panginoon. Ito nga ang panaghoy na kanilang itataghoy, na itataghoy ng mga anak na babae ng mga bansa sa Ehipto, at sa lahat na kaniyang karamihan ay itatagoy nila, sabi ng Panginoong Diyos. Nangyari rin ng 12 taon, ng 15 araw ng buwan, nang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, taguyan mo ang karamihan ng Ehipto, at ibaba mo sila sa makatudbagay siya at ang mga anak na babae ng mga bantog na bansa, hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng lupa,
na kasama na nagsibaba sa hukay. Sinong iyong dinadaig sa kagandahan? Buwaba ka at malagay kang kasama na mga dituli. Sila'y mga bubuwal sa gitna nila na nangapatay ng tabak. Siya'y nabigay sa tabak. Ilabas mo siya at ang lahat niyang karamihan. Ang malakas sa gitna ng makapangyarihan ay magsasalita sa kanya na mula sa gitna ng Sheol, na kasama ng nagsitulong sa kanya. Sila'y nagsibaba, sila'y nangakatigil. Sa makatwidbagay ang mga hindi tuli na nangapatay ng tabak. Ang Asor ay nandoon at ang buo niyang pulutong. Ang kaniyang mga libingan ay nangasa palibot niya. Silang lahat na nangapatay, na nangabuwal sa pamagitan ng tabak. Na ang mga libingan ay nangalalagay sa pinakamalalim na bahagi ng hukay, at ang kaniyang pulutong ay nasa palibot ng kaniyang libingan. Silang lahat na nangapatay, na nangabuwal sa pamagitan ng tabak, na nakapangingilabot sa lupain ng buhay. Nandoon ang Ilam at ang buo niyang karamihan sa palibot ng kaniyang libingan. Silang lahat na nangapatay, na nangabuwal sa pamagitan ng tabak, na nagsibabang hindi mga tuli sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, na nakapangingilabot sila sa lupain ng buhay, at dinala ang kanilang kahihiyan na kasama na nagsisibaba sa hukay. Inilagay nila ang kaniyang higaan sa gitna ng mga patay na kasama ng buong karamihan niya. Ang kaniyang mga libingan ay nangasa palibot niya. Silang lahat na dituli na nangapatay sa pamagitan ng tabak, sapagkat nakapangingilabot sila sa lupain ng buhay, at dinala nila ang kanilang kahihiyan na kasama ng nagsisibaba sa hukay. Siya'y nalagay sa gitna niyaong nangapatay. Nandoon ang Mesek, ang Tubal, at ang buo niyang karamihan. Ang mga libingan niya ay nangasa palibot niya. Silang lahat na hindi tuli, na nangapatay sa pamagitan ng tabak, sapagkat sila'y nakapangingilabot sa lupain ng buhay. At sila'y hindi mga hihiga na kasama na makapangyarihan na nangabuwal sa mga dituli, na nagsibaba sa Sheol na may kanilang mga almas na pandigma, at nangaglagay ng kanilang mga tabak sa ilalim ng kanilang mga ulo, at ang kanilang mga kasamaan ay nangasa kanilang mga buto, sapagkat sila ang kakilabutan na makapangyarihan sa lupain ng buhay. Ngunit ikaw ay mabubuwal sa gitna ng mga dituli, at ikaw ay mahihiga na kasama nila na nangapatay sa pamagitan ng tabak. Nandoon ang Edom, ang kaniyang mga hari at lahat niyang prinsipe, na sa kanilang kapangyarihan ay nangahiga na kasama ng nangapatay ng tabak. Sila'y nangahihiga na kasama ng mga dituli at niyaong nagsibaba sa hukay. Nandoon ang mga prinsipe sa hilagaan, silang lahat at lahat ng mga taga-Sidon, na nagsibabang kasama ng nangapatay, sa kakilabutan na kanilang ipinangilabot ng kanilang kapangyarihan, sila'y nangapahiya, at sila'y nangahihigang hindi tuli na kasama na nangapatay sa pamagitan ng tabak, at taglay ang kanilang kahiyan na kasama na nagsibaba sa hukay. Makikita sila ni Faraon at maaaliw sa lahat niyang karamihan, sa bakatudbagay si Faraon at ng buo niyang hukbo, na nangapatay ng tabak, sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat inilagay ko ang kaniyang kakilabutan sa lupain ng buhay, at siya'y ihiga sa gitna ng mga dituli, na kasama ng nangapatay ng tabak, si Faraon at ang buong karamihan niya, sabi ng Panginoong Diyos.